sarili ko, kaya doon po kami nagsimba. Kaya sabi siguro na Diyos na ngayon ka, ngayong araw. Kasi habang nag-usap naman kami ni Pastor, about sa video, sabi na hindi ano daw siya. Mag-video na daw siya. Sabi ko, wala rin ako video. Siyempre na first time, parang gusto makita yung mga pag-message mo, diba? Sabi niya, sige, sa grade date, so birthday mo, ikaw ang mag-speaker, video-han kita. Yan, so okay na yung video. Kaya yan, birthday ko po ngayon. Thank you po, at birthday gift ko po ito sa sarili ko. Kasi last year, sa ano po ako nung last year na speaker. So kaya nag-pray ako sa Panginoon sana kasi hinawa. Kasi hindi pa po ako nakakapag-speaker ng divine. Kasi saan ako nag-presenta ako? Parang yung pa naman presenta rin naman ako. Kasi parang last 2 years ako, nag-presenta din ako ng week of prayer. Kasi sabi ko, Lord, sana ako. Ngayon, si Pastor, sinabihan niya ako na, sige ko naman week of prayer. Tapos nung Tuesday, sabi niya, o di ba sabi mo, ikaw maging speaker sa Greenville? Sabi ko, hello, hindi ako sabi mo, sinabihan mo ako. Kasi sinabihan mo, wala ako maging speaker. Parang hindi naman ako yung nag-presenta. Lagi na ako yung nag-presenta. Kasi pag na-assign naman ako, nakakatanggi naman ako. Kaya yun po, ay okay na po. Kaya ngayon, mabatiin ko po kayo ng Happy Sabbath. Happy Sabbath po! Happy Sabbath and happy birthday to me. Ayun po, the biggest of the world. And so, ang story po natin ngayon ay about kay Mephibosheth. Sino ba nakakilala kay Mephibosheth? Sino nakakilala ba? Si David, si David. Di ba konti na, parang bigla, dapat ito yung story ni Satan eh. So si Mephibosheth, kahit ilang beses ko na rin nabasa yung Samuel, pero hindi ko siya ganun napansin. Pero nung nabasa ko yung Bible story ni Satan, sobrang heavy. Wala ba? Feeling ko lang. Ayun. Kasi parang hindi ko siya ganun. Nung nabasa ko yung Bible story ni Satan, na-appreciate ko, makita na yung story ni Mephibosheth. So ngayon, yun po siya. Ngayon, i-share. Kaya maganda rin pala nung babasa tayo may Bible story, no? Kasi minsan, kahit yung mga babaw, pero mas madali mo siya maunawakan. Ang Mephibosheth po, ay sa pangalan pala niya, ang meaning pala ng Mephibosheth ay exterminator of shame, dispeller of shame, shame destroyer, at sa Tagalog, nag-aalis ng kahihiyan. Diba? Sa tema pa lang, ito po ay nagpapahayag na ng tema ng pagtubos. Clear po ba yung message? Ay, yung salita ko? So, kaya ang title po ng message natin ngayong umaga ay Restored by a King. The example of Mephibosheth. Matatagpuan po natin ito sa 2 Samuel chapter 9. So, pwede niyo po ito basahin pag kayo sa bahay. Ayan. So, si Mephibosheth po, siya po ay anak, ang anak ni Saul na si Jonathan, no? Ito po ay dearest friend ni David. Diba, kilala nyo na si Jonathan? Kilala nyo si Jonathan, best friend siya ni David. In fact, si Jonathan and David ay talagang loyal sa isa't isa. At meron pa kayo paliliwala, nakakala nila ba din si David and Jonathan? Kasi nga, sobrang love nila ang isa't isa. Pero hindi sa love ng, di ba? Ibig sabihin na, as a friend, at may confidence sila, may promise sila na kahit anong mangyari, lagi mabatayan ng pamilya ng isa't isa. Nung mababasa po natin yun sa 1 Samuel 20:14 to 17. Tapos, patuloy po ang bridal time, may namatay po si Saul at mga anak niya, pati si Jonathan sa battle sa Gilgal. Pero may nakasurvive sa lahi ni Saul. Ayun po ay si Mephibosheth. So sa pag-aaral na po natin ng restoration ni Mephibosheth, makikita natin ang story na ito ay nag-represent kung ano ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. So lahat po tayo ay makaka-relate dito kay Mephibosheth. Kasi katulad ni Mephibosheth, we
by a fall. Sa simula pa lang, si Mephibosheth ay may malinaw na nakalingaan. Bakit? Kasi dahil sa nangyari sa war, sa kagustuhan ng nurse na mailayo na agad ang bata sa panganib, sabi si Mephibosheth, nung nag-war, gusto niya namatay na nga sila Saul at si Jonathan. So nakalanta yung nurse niya. Nagmamadali siya kay tama si Mephibosheth madala sa safe place. At sa pagmamadali po, nahulog po ang bata. At bata ito po ay napilay ang kanyang paa. So buong buhay niya ay hindi na siya nakakalakad. At buong buhay niya nangailangan siya ng tulong ng iba para makaraos. At alam niyo po ba, katulad din sa atin, ang sangkatauhan ay naapektuhan dahil sa pagbagsak nila agad sa kasalanan. Tayo rin ay may malinaw na kahinaan dahil sa ating pagkakaroon ng kasalanan. But morally speaking, we cannot live up to the perfect standards of God. Physically speaking, we all face pain and sickness and death. Diba? Lahat tayo. Spiritually speaking, we cannot make ourselves righteous enough to approach God. Meron tayong sin problem like Mephibosheth. He was crippled in both feet. We are crippled when it comes to pleasing God kung babasehan natin ang ating sarili gawa. Pero sa kabila na tayo ay makasalanan, naghihirap at wala. The good news is that, like Mephibosheth, we were sought by the king. Diba? Hinanap tayo ng hari. Sinabi ng hari, mayroon pa bang nalalapisa sa bahayan ni Saul upang siya'y mapagkakitaan ko ng kabutihan ng Diyos? Ang sinabi ni Ziba sa hari, meron pa pong isang anak si Jonathan, pilay ang kanyang mga paa. So dito, hindi hinanap ni Mephibosheth si King David. Diba? Ang hari ang naghanap kay Mephibosheth. So 5 years old pa lang siya nung umalik siya sa palace. Kung nangyari dati yun, 5 years old pa lang po siya noon. At sabi mo nila, diba, baka hindi niya na naalala yun nangyari or hindi niya nakilala si David. Or siguro, meron nagsasabi na sa kanila, nagkwenta na, oy, alam mo ba na yung lolo mo na si Saul, masama yan kay David, hinahabol siya, diba? Hindi natin alam kung ano yung nakarating balita sa kanya tungkol sa bagong hari na si David. Pero dito, mga kapatid, ipinakilala ni David ang kanyang sarili ay Mephibosheth. Diba? Tulad ng pagpapakilala ng Diyos sa atin sa kanyang sarili. At sa parehong paraan, si Jesus ay pumasok sa mundo upang hanapin ang mga hindi naghahanap sa kanya. Alam po, pumasok si Jesus upang hanapin ang mga hindi naghahanap sa kanya. Sabi po sa John 1 verse 10, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Sabi sa Luke 19 verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. So sino daw ang ililigtas? Diba yung mga naligaw? Dito, hindi hinahanap ng mga tao ng Diyos. Diba? Lalo na kung sobrang ganda ng buhay nila. Diba? Hindi na nila namamalay, may Diyos ba? Saya-saya ng buhay ko, diba? Higit sa lahat, dahil hindi nila alam kung sino siya o paano siya matatagpuan. Or baka alam natin na may Diyos, ngunit hindi natin talaga siya kilala. Alam ko may Diyos. Oh, may Diyos. Oh, may Diyos. Saan ko may Diyos? Pero hindi naman talaga natin siya kilala. Hanggang hindi niya ipinakikilala ang kanyang sarili sa atin. Diba, hindi nawawala ang Diyos. Diba, kundi tayo. Diba kung isa sabi na kahit mga born Adventist, pero talaga na sa church. Pero bakit ganun? Diba, bakit nababackslide pa rin? Kasi hindi na ganun kilala ang Diyos. Hindi ganun kalalim ang pagkakilala nila sa Diyos. Ako, aminin ko rin po ako nun. Born Adventist ako, active ako sa church.
pa lang ako, syempre, dadalhin ka pag kasama ka lang, wala kang magagawa. Susunod ka lang sa mahal. Pero dito, may ginawa ang Diyos ng paraan para makilala ko siya. Para mas maging malalim ang pagkakakilala ko sa Kanya. Diba? Lahat tayo, may way ang Diyos para ipakilala ng Diyos sa Kanya. Diba? Sabi natin sa madaling paraan, kung di ka madaan sa madaling paraan, gagawin niya sa mahirap na paraan or sa masakit na paraan. Diba? Kahit ano ba yan, pero ito po ay lahat ay para sa ikabubuti mo. Diba? Para lang makilala mo siya. Para makita mo siya at magpunta ka sa Kanya. Siya po si Henry David Thoreau. Isa siyang naturalista at manunulat. Sinasabi na noong siya ay malapit na mamatay, nung bumisita sa kanya yung Christian na tita niya, sabi niya, Henry, nakipagkasundo na ba sa Diyos? Sabi ni Henry, ha? Hindi ko alam. Nag-away ba kami? Kahit kaya hindi naman kami nag-away. Diba? Maraming ganyan, diba? Yung sagot kasi ni Henry, parang nagpapakita ito ng matinding spiritual ignorance. Diba? May mga tao katulad niya, wala silang malay sa katotohanan na sila ay nagkakasala. Kaya mahirap eh. Na hindi ko alam nagkakasalang kalaban sa Diyos. Or minsan alam ko, pero talagang pinipili mo hindi alamin. No, wala silang idea na sila ay sa katotohanan na wala. At hiwalay sa Kanya. May mga tao na parang nagiging prinsipyo na lang na ang importante, mabuti ka sa kapwa mo, diba? Importante, wala ka na agrabyan ng tao. Diba, totoo naman, kailangan maging mabuti tayo sa kapwa. Pero pinakalungkot kasi minsan, kung ano yung importante, diba? Hindi napapansin na ang relasyon na lang sa Diyos ang nawawala. Relasyon na niya sa Diyos ang kanyang mapapabayaan. May kasalanan ang maganda sa Diyos. Close ko siya, pero tabi din na naman sa Diyos. Na masigma na siya, umay na siya. Sasabihin niya lang sa akin, may God's grace. May God's grace makakapagsingaling siya. Pero syempre, di ba, gusto ng Diyos talaga na tayo ay magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. At hindi nila alam na ang unang step, ang unang step po sa paglapit kay Kristo ay ang ma-realize na sila ay mga nawawalang makasalanan na sobrang kailangang matugpuan at maligtas. Diba, di si Mephibosheth, kung mababasa niyo po, siya, si Mephibosheth, alam na kaaway siya ng hari, na wala siyang magagawa para maitama ang mga bagay-bagay. Diba? Nakatadhana na siya, feeling niya nakatadhana na siya, magtako habang buhay, iba na lang kung dumating na ang hari. At hinarap siya. And like Mephibosheth, who was sought by the king, we have been found in a far country. Tinanong ni David isang lingkod na si Ziba kung saan niya matatagpuan si Mephibosheth. So ipinaluhan ni Ziba na nandun po siya sa Lodebar. Ano din po yung Lodebar? Ang Lodebar, ito po ay isang lungsod sa silangan ng Ilog Jordan. No, ang buong lugar nito ay isang tigang na lupang walang laman. Lodebar. Lo means no and the bar means word or thing. No pasture or land of nothing. Di ba? Parang na-imagine ko kung dry siya, parang siyang lugar ng Africa, di ba? Kung makikita natin sa mga Facebook, di ba? Sabi, sobrang hirap ng mga tao na nandun. Si Mephibosheth ay nagtatago sa isang lugar na desolate place o tiwang-wang na lugar. Diba sa lugar pa lang, pinapakita na talaga na mahirap talaga ang
Hindi na lang ako lalapit dito. Ayan. So tulad na, di ba? Tayo rin po ay nasa isang lugar na desolate place. Kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Kung ikaw ay hiwalay sa Diyos, ikaw ay parang nasa isang lugar na walang-wala. Muli sa lugar na yun, dumating si Jesus para hanapin tayo at iligtas at invite sa kanyang tahanan. Diba? Napakabuti talaga ng Diyos. Tuloy niya ang Diyos ay pag-ibig. Bagamat tayo ay lumayo, di ba sa tayo ay lumayo eh. Tayo ay lumayo na landas, lumayo ka sa kanya. Niligaw, yung tipo ikaw, lubog na na-experience nyo ba ito? Lubog ka na. Para sa'yo wala ng pag-asa. Yung tipo pasukong ka na. Pero biglang makikita mo ang Diyos. Biglang may gagawin ang Diyos para sa'yo, tulong para sa'yo. Alam mo yung ramdam mo yung iyak niya? Yung makapayak ka na lang talaga na, Lord, thank you, hindi niyo tayo pinabayaan. At hindi siya nagsawa na tayo ay manapin. Diba? Gumagawa siya ng paraan na tayo ay maibalik sa Kanya. Diba? Ang Diyos na naumuna sa paghahanap. Remember po the parable of the lost sheep? May iniwan niya sa safe place yung 99 na tupa at hinanap na yung isang nawawala. Kahit napakahirap yun sa story ng parable, napakahirap na kanyang dinanas, mahanap lang ang isang nawawala. Kasi isa na lang yun, papabayaan na, marami ka ba 99? Pero hindi na pinabayaan isa na yan. Ang maharahil, ikaw ang tupang yun. Ikaw yung isang tupang yun. Kaya naman kung ikaw yung isang tupang yun, yung hinanap mo. Thank you, Lord, ka talaga. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Hindi mo ako sinukuan. Salamat, Lord, niligtas mo ko. That's how God looks for any lost sinner. And that's how David looked for Mephibosheth. Like Mephibosheth, we were actually saved from another state. Sinabi ni David, huwag kang matakot sapagkat pagpapakitaan kita ng kabutihan alang-alang kay Jonathan na iyong ama. Ibabalik ko sa iyo lahat ng lupain ni Saul na iyong ama at ikaw ay palaging kakain sa aking hagad. Wow, napakasarap. Diba kung ikaw yung Mephibosheth, wait, totoo ba ito? Kanina lang pinaka ko sa Dolly Bar. Parang, kanina lang tinatayap ako. Yung tipong, totoo ko talaga, muna nalagiit lang ako. Sabi ko yung gusto ko arinig dito, diba? Minahal ni David si Mephibosheth mula pa simula. Hindi para sa kanyang sarili ko pa kanya, hindi dahil sa anumang ginawa ni Mephibosheth. Pero ginawa si Mephibosheth, diba? Kundi alang-alang kay Jonathan. Diba yung love ni David kay Jonathan, nag-extend yung through generation ng descendants ni Jonathan. At gaya ng pagmamahal ng isang lolo, diba? Yung apo, yung diba? Mamahalin at mamahalin mo yan. Kahit ang itsura niyan, kahit ang mga ginawa niyan, diba? Mamahalin mo. Sa gayon din paraan, mga kapatid. Mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Alang-alang sa kanyang anak na si Jesus. Hindi natin kailangan muli ang kanyang pagmamahal. Bakit? Kasi nasa atin ang kanyang pagmamahal. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay ng libre. Ibinigay sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus. Nakita ni Mephibosheth ang kanyang sarili bilang hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng hari at tinukoy ang kanyang sarili bilang isang patay na aso. Imagine mo, sabi na, para sa kanya hindi na deserve mga bagay ito. Sino ba siya para pakitaan ng ganyan ng hari? Totoo na lahat ng lumapit kay Kristo walang karapat-dapat. Lumapit ka sa kanya dahil unang minahal ka niya at ibinigay ang kanyang sarili para sa iyo. Lumapit ka sa kanya dahil sa kanyang biyaya. Hindi dahil sa effort mo, hindi dahil sa iyong gawa. Dumating sa buhay natin na tayo may kasalanan. Naging makasalanan, naging maibigin sa
kung gaano ka iniligtas ng Diyos. Diba? Thank you, Lord, talaga. Salamat, Lord, hindi mo ako sinukuhan. Thank you, Lord, iligtas mo ako. At dahil sa kanyang pangako at pagmamahal, inutusan ni David ang kanyang mga lingkod na alagaan si Mephibosheth. Diba? Kapag lumapit tayo sa Panginoon, in humble confession, diba, ng ating kalagayan, and with complete faith sa kanyang mapagmahal na biyaya, iniligtas na tayo. At pinagpalang na tayo mula sa araw na yun at magpakailanman ng hindi pa. He takes care of us in immediate ways and eternal way. Ngayon, ang story ni Mephibosheth ay may happy ending. At ang kwento natin ay pwede din, pwede rin magkaroon ng happy ending dahil like Mephibosheth, we can someday be restored to the king's table. Pagkatapos ay sinabi ni Ziba sa akin, ayon sa lahat ng inutos ng aking Panginoong Hari sa kanyang lingkod, ay gayon ang gagawin ng iyong lingkod. Kaya si Mephibosheth batay kumain sa hapag ni David na gaya ng isa sa mga anak ng hari. So, nagyang buhay niya, lagi na siyang kumakain kasama si David. So, anong connection nito sa atin? Sabi sa Luke 22, 28-30, kayo'y yakong patuloy na kasama ko sa mga pagsubok sa akin. At inilalaan ko sa inyo kung paano mga ama ay nilaan para sa akin ng isang kaharian, upang kayo'y kumain at umilok sa akin na sa kaharian ko. At kayo'y umupo sa mga trono at hinuhukuman ng 12 libing ni Israel. Ito mga sinabi ni Jesus, diba, nalabi ni David, sinasabi niya ito sa mga disciples na kumain at umilok sa kanyang mesa, sa kanyang table. Anong table ang tinutukoy dito? Noon ba yun? Ang tinutukoy ng table dito ay itong tinatawag ng ilan na Messianic banquet. The great feast of the returning king. At sinabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon ay iinumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Ang sabi pa sa Revelation 19:9, at sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapalad ang mga inangilangan sa kapunan ng kasalan ng Kordero. At sinabi na sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. So, paano ninyo na-imagine ang eternity? Madalas na ba yan i-imagine? Madalas na ba yan na yung bulay-bulay talaga na parang araw, nandun tayo sa heaven? Ano na-imagine mo sa eternity? Ito yung isa sa nagustuhan ko sa story ng Mephibosheth. At ipinaalala sa atin ng Diyos at isa lamang sa mga larawan, ginagamit ang Bible upang i-describe ang mga eternal blessing na may enjoy natin. Matatamasan natin dahil kay Jesus. Sabi, eternity will be like a great meal. The best meal, a royal meal, but also a family meal. Diba? With joy and laughter and love, makikita mo sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng krus, ang hari ng langit ay naging ating Ama at Panginoon ng lahat. Diba? Si Yesu Cristo. Diba? Pag may special occasion, pag in-invite ka, diba? Sarap sa pakiramdam na ikaw invited. Excited ka lang kasama mo yung nanay mo, yung mga kakilala mo. Minsan excited ka ba? Walang pagkain, diba? Mag-excited ka. At sabihin mo na sa lahat ng lugar, sa lahat ng invitation. Itong invitation ang dapat huwag yung papalagpasin. Na dapat dito ay invited ka. Dapat lahat tayo dito ay invited sa kapag ng ari dito. Kayo, doon mo ba gusto mong mahalapin? Yes. Andun ka din kaya sa table na yun? Ang lina. Andun ka din kaya sa table na yun? Yes. Amen. Alam niyo po, mayroon isang tao na dinala ng Diyos sa heaven. Nakita niya kung gaano kaganda ang heaven, kung gaano ka-special ang kanyang table na hinanda ng Diyos para sa atin. Basahin mo na, diba?
sa'yo. Simugaw kami. Hallelujah! Luwalhati! At pumasok kami sa lungsod. At nakita ko ang isang table, pure silver. Ito ay maraming milyang-milyang haba. Ngunit ang aming mga mata ay maaaring lumawa. Kahit sobrang layo pa yan, kitang-kita namin ang malinaw yan. Nakita ko the fruit of the tree of life, the manna, almonds, figs, pomegranates, grapes, and many other kinds of fruit. Hinilin ko kay Jesus na hayaan akong kumain ng prutas. Ngunit sabi ni Jesus, hindi sa ngayon. Hindi sa ngayon. Ang mga kumakain ng bunga ng lupain ito ay hindi na babalik sa mundo. Ngunit sa kaunting panahon, kung tapat, if faithful, kayo ay makakakain ng bunga ng puno ng buhay at uminom ng ilog ng tubig ng buhay. At sinabi pa ni Jesus, kailangan mong bumalik muli sa lupa at isalaysay sa iba ang aking inihayag sa iyo. Pagkatapos ay dahan-dahan ako dinala sa mangge sa madilim na mundong ito. Minsan inisip ko na hindi na ako makakatagal dito. Lahat ng bagay sa lupa ay mukhang malungkot. Napakalungkot. Sabi ko, nalulungkot ako dito dahil nakakita ako ng mas magandang lupain. Kung ako'y magkakaroon ng mapakpak na gaya ng isang kalapati, kung magkakaroon, lilipad ako at magpapahinga. Napakasarap mga kapatid, napakasarap sa pakiramdam na may pangako si Jesus sa ating lingkod. Diba? Binabasa na naman natin ito. Hindi ba natin nakikita yun? Paano ba kung tayo mismo nakarating doon? Gugustuhin mo ba dito? Gugustuhin mo na kasama natin Diyos. Yung alam ako nakikita natin yung paghihirap dito sa mundo. Napakarami na natin nakikita ang mga paghihirap dahil pag nakikita natin sa social media. Grabe na nangyayari sa mundo. Diba? Parang gusto na, Lord, sana dumating ka na. So, ang hirap na talaga ng mundo. Pero everything na makikita mo yun, mga nangyayari yun, pinapaalala sa'yo ng Diyos na mag-tiis ka lang. Balang araw, makakasama mo rin ako. Balang araw, makakasama din natin ang ating Panginoon sa langit na bayan ng hinandala para sa bawat isa sa atin. But eating at the king's table is not simply a future reality. Did you know that you have an assurance of eternal life? The moment you trust Jesus Christ as your only hope. Sabi ng ating Panginoon, makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ang sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay pagkakalooban ko na umupong kasama ko sa aking trono. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang trono. Have you ever heard this good, mga kapatid? The fact is, God has spared no expense when it comes to this forever peace. He gave His own Son to make all of it possible. How are you today, brothers and sisters? We are like Mephibosheth, crippled, and kept to anything for ourselves to be saved. But like David, Jesus searched for us